May mali sa ating mga tao para sa paghahabol ng mga hindi naman dapat habulin. Pag-ibig, atensyon o mga kasagutan. At dahil sa pagiging pasaway ng puso ng tao, nararanasan natin lahat ng sakit sa oras na hindi natin makuha ang mga kasagutan. Walang utang sa atin ang mundo na kasagutan. Hindi naman lahat ng oras makukuha mong sagot sa kung bakit pag ganito to, bakit nangyayari to, o ano bang ginawa ko para parusahan ng ganito. Sinisisi natin lahat ng pwedeng sisihin sa lahat ng sakit na nararamdaman natin. Pamilya, mga dating karelasyon, o yung mundo. Na para bang wala sa kamay natin ang kakayanan na magdesisyon para sa sarili natin. Tayo ang nagpaparanas ng sakit sa sarili natin kung hinahayaan natin ang sarili na manatili at magtiis imbes na lumayo at magrebelde. 21 taon na ako nabubuhay sa mundo at sinusubukang hanapin ang saysay ng buhay. Pero kaliwat kanan lang ang nakita kong walang kabuluhang pagdurusa at kahangalan ng mga tao sa mundo. At sa uli, isang bagay lang ang napatunayan ito sa akin. Yun ay walang saysay ang buhay. At alam kong ang normie pakinggan, pero kung isipin mo, mas nagiging malaya ang pag-iisip mo. Kung puno ng pagdurusa ang buhay, ano naman, hindi magsaya ka. Lasapin mo yung kape sa bawat umaga na nabubuhay ka. Puntahan mo yung bundok na gusto mong akyatin. Nasabi ko na din bang tayo ang responsable para sa paraan ng pag-iisip natin? Maging kusa man o puwersahin ka ng mundo, dadating ang oras na itatapon din natin lahat ng ideals na meron tayo. Kahit ganong kalakas ang paniniwala mo sa isang ideya, may titibag dito para magising ka sa mga ilusyon na binuo ng immaturities mo. Nasubukan mo na bang tanong sa sarili mo na sino ba ako? Sino ba ako para ibigay sa akin lahat ng gusto ko? Sino ba ako para ibigay sa akin lahat ng sagot sa mga tanong na hindi ko maintindihan? Hindi lahat ng oras yung gusto mo o kung paano mo gusto mangyari ang mga bagay ay laging masusunod. Hindi ka espesyal para mundo ang mag-adjust sa'yo. Ikaw lagi ang mag-a-adjust sa mundo kahit anong mangyari. Pang-apat na taon ko na to sa YouTube at sa social media and hindi ko hinangad na magkaroon ng napakaraming subscribers. Medyo sumikat ako ng konti sa TikTok at sa Instagram pero hindi ko hinayaang palakihin nun yung ulo ko. In fact, mas na-appreciate ko pa yung 200 subscribers ko sa YouTube compared sa 26,000 at sa 7,000 sa Instagram at TikTok. Kasi itong YouTube, naaalaw ako nito na maging intellectual, na ilabas ko yung creativity ko. Kaya kung sino man yung mga nakasuporta sa akin dito, syempre na-appreciate ko sila kasi sila talaga yung mga tunay. 21 years old, Ang hirap lumugar, no? May tuturing na bata ka pa yet you're absolutely fucking cooked kung hindi mo pa sisimulang buuin ang kinabukasan mo. Hindi rin naman pamilya o lipunan ang nagbibigay sa'yo ng pressure. Alam mo yan dahil 21 ka na at marunong ka na mag-isip. Sa ekonomiyang to, mabubuhay ka ba nang hindi kumikilos para sa sarili? At isa sa mga pinaka-importanteng tandaan mo ngayong 21 ka na, hindi lahat ng itatanim mo ay magbubunga. Lalo na kung tinatanim mo to sa maling lugar. Kaya kung ako sa'yo, pipiliin ko kung saan ako maglalaan ng oras, atensyon at pera sa ekonomiya na uubos sa'yo hanggang maubos ka.